Nang sunduin ni Richard si Julia sa universidad ng araw rin iyon, natiyak niya na hindi na naman nagsumbong kay Mr. Laredo ang dalaga. Ngayon nagtataka na siya, malaking kasalanan ng kanyang nagawa at ini-expect niyang hindi na palalampasin niyo ni Julia. Lakas loob na siyang kumausap sa sakay na dalaga. Julia, I appreciate it very much. I really do. Pero hindi ko inaasahan na napagtatakpan mo ako uli kay Mr. Laredo. Seryosong sumagot ang dalaga. Nakiusap ka, diba? Ayaw mong mawala ang trabahong may malaking sweldo. Naaawa lang ako sa'yo. Marami ring umaasa sa'yo sa probinsya, alam ko. Maraming salamat. I promise hindi na talaga mauulit ang ginawa ko, Julia. Nakatingin sa daan si Richard. Hindi niya nakita ang paglambot ng anyo ng dalaga. Naisip ko rin naman kasi, Richard, na mas mabuti sigurong maging magkaibigan tayo. I mean, hindi tayo dapat maging indifferent sa isa't isa. Hindi ako kailanman naging indifferent sa'yo, Julia. Ang sa akin ay pagmamalasakit, kaya minsan ay nakapagsasalita ako nang hindi mo nagugustuhan. Mababa ang tugon ni Julia. Yes, I know. Ako ang sinasabi kong hindi na magiging indifferent sa'yo. I'll try to understand you. Pakibagayan ka, lalo pa nga ngayon na binago na ni Reb ang arrangement. Of course, nasabi na sa'yo ni Reb na 24 hours ka nang nakadetail sa akin. Alam mo na pala. Yes, alam ko na yan kagabi pa. Nag-aalala nga kung hindi ka papayag. Ang inaasahan ko nga kanina sa office ni Mr. Laredo, babarilin na lang akong bigla ng benefactor mo. Benefactor? Napangiti si Julia. Pinamaganda mo pa, hindi mo pa sinabing kabit. Hindi ko rin matim na sabihin sa iyo yun, Julia. Hindi sa babaeng mahal ko. Seryoso sa Richard. Here we go again. Nanliligaw ka na naman, Richard. I'm sorry, wala nga pala ako sa lugar. Tumahimik sa likurang upuan si Julia. Nanahimik na rin ang binata at itinunang pansin sa pagmamaneho. Kinagabihan mula sa tanggapan ni Mr. Laredo sa kongreso ay nagtuloy na si Richard at ang kongresista sa tirahan ni Julia. Nadatnan na nila sa loob ng compound ng townhouse ang kotseng binili ni Mr. Laredo para maging service car ni Julia. Isa iyong 4-door sedan na 1989 model, second-hand car na kulay asul. Sigurado kang nasa kondisyon ng makina nito, Benitez? Tanong ni Mr. Laredo sa tauhang siyang namamahala sa pagbili ng kotse. A1 condition, sir. Ayos na ayos ho pati loob. Si Benitez na nakakalbo na at siguro sa edad 50 ay napansin ni Richard na parang malisyoso ang ngiti. Alam marahil ni Benitez na ito na ang kotse ay gagamitin ng amo sa kapakanan ng ibang babae sa isang babaeng ni Mr. Laredo na isa loob ni Richard. Nang makalabas na ng gate si Benitez ay pinatawag ni Mr. Laredo kay Richard si Julia. Hindi raw ba papanhik dito si Rep? Tanong ng dalaga kay Richard. Umiling ang binata. Ang sabi ay sa ibaba raw tayo mag-uusap-usap. Ipakikita yata sa iyo ang bago mong service car. Napabuntong hininga ang dalaga. Ang duda niya ay umiiwas naman sa kanya si Rebecca. Kaya ayaw nitong mapagsolo sila sa Unit 6. Kaya may bumaba si Julia sa parking lot. Julia, iha, narito na ang sasakyan mo sa lahat mong lakad. Nakita mo naman, fast worker ako. Bahala na si Richard sa pag-aalaga sa kotse at sa pagbabantay sa'yo. Solo mo na siyang bodyguard driver mula ngayon. Nakangiting hinadka ni Mr. Laredo sa noang dalaga. May daw ay nasa itas na ba ang maid? Umiling si Julia. Wala pa rin. Kanina pa nga ako naghihintay eh. Marahil ay na-delay lang. Baka na traffic. Anyway, tiyak na darating yun. Sinigurado sa akin ng kumpare ko eh. Hindi ka ba papanhik, Reb? Ipagtitimpla kita ng kape. May bagong blend akong nabili. Tinampik ni Mr. Laredo ang balikat ni Julia. Some other time na lang, Julia. Mahirap nang may makakita sa akin dito. Alam mo namang delikado. I must go now. Lumarawan sa mukha ni Julia ang sakit ng kalooban. Kay hirap tanggaping nababawasan ng oras sa kanya ng sikat na mambabatas. Aalis kang mag-isa. Ikaw ang magdadrive, Reb. Naroon pa rin ang pag-aalala ng dalaga. Umiti si Mr. Laredo. No, ipagdadrive ako ng tauhan ko. Si Benitez, bumili lang siya ng sigarilyo sa labas. Pumukas ang gate at sumungo nga ang tauhan. There is speaking of the devil. Napahalaka kang mababatas nang makitang palapit na si Benitez. Siya na muna ang driver ko mula ngayon. Si Richard na nasa tabi ng kotseng kulay asul ay patingin-tingin lang sa nangyayari. Alam niyang nasasaktan si Julia. Wala, alis na kami, Julia. See you later. Isa pang halik sa na ginawa ni Mr. Laredo kay Julia. Kumaway si Julia ng palabas na ng compound ng kotse ng mambabatas, pero markado sa isip niya ang pagtataka. Bakit ngayon sa noon na lang siya hinahalikan ni Rebecca? Dati ay sa labi kung di man ay sa pisngi. Nagbabango na naman ang pagdaramdam niya kay Rebecca Laredo. Gusto na namang mapaluhan ng dalaga. Julia, patabi nga pala niya si Richard. Richard, tayo na sa itaas. Pakituro mo sa akin kung saan ilalagay itong mga gamit ko. Bitbit na ng binata ang dalawang maletang naglalaman ng mga personal niyang gamit. Pilit nang umiti ang dalaga at umuna na sa pagbabalik sa Unit 6.
Inilagay tayo sa alangan ng midnight yung Richard. Ang usapan nila ni Rebecca ay maagang darating dito. Sayang ni hindi ko na itanong kay Rebecca kung saan ko kontakin. Nasa loob na sila ng unit nang muling magsalita si Julia. Ang pinto ng kabahayan ay ipinilid niya. Oo nga bakit nga ba wala pa ang midnight? Gusto mo bang kontakin sa cellular phone si Sir? Sa daan pa yun. No thank you, ayokong makausap sa Reb. Sinundan na yun ni Julia ng lunok at buntong hininga. Nagdaramdam ka ng gusto ha, pakli ni Richard. Tama ka nga Nababawasan na ang apil ko sa matandang iyon. Wow, first time kong narinig na tinawag po si Mr. Laredo na matanda. Naiinis na ako Naiinsulto ako, Richard. It's too early pa. Ranya ako pagsawaan. I'm still young and fresh and beautiful, diba? Nalaglag na ang luha ni Julia. Umupo ito sa malambot na sopa. Young and fresh and beautiful and lovable. That's what you are, Julia. Seryosong pahayag ng binata. Pero inaayawan ako ni Rebecca. At ako'y gumugusto sa iyo. I love you, Julia. Magsalita ka naman, Richard. Kailangan ko ng kausap. Pero hindi kaya ni Richard na minsan pang buksan ang tunay na damdamin. Hindi katapusan ang mundo mo sakaling inaayawan ka na nga ni Mr. Laredo, Julia. Ito ang kaya niyang sabihin ngayon. Ganyan ba ang paniniwala mo, Richard? Ikaw ba kapag nawala ka sa pagpapala ni Rebecca, kapag hindi ka na niya kailangan, hindi ka mai-insecure? Well, posibleng sa 2 o 3 araw, ma-insecure ako. Pero natitiyak akong makakabangon agad ako. Makakakita pa rin ako ng matinong trabaho at matutukot pa rin ang mga pangarap kong makatapos ng kurso. Kita ang katatagan ni Richard. Bakit ganun na lang ang pakiusap mong huwag kitang isumbong kay Rebecca? Diba na-insecure kang mawala ng trabaho? Mali, Julia. Pakli ni Richard. Ang first and foremost kong dahilan na huwag maalis sa trabaho ito ay dahil naunahan ng iyang binata, hindi maituloy ang sasabihin. Dahil sa akin, ganon, Richard. Tumango ang binata. Sana maniwala ka at sa hindi. Iyon ang dahilan. Ganon nakakahalaga sa iyo. Banayad ang tinig, halos pabulong nang magtanong si Julia. Napupo sa isa pang sopa si Richard. Magkatabi na sila ni Julia. Ganon kakahalaga sa akin. Sayang nga lang at naunahan ako ni Mr. Laredo sa puso mo. Ganon nga ba? Tanong ni Julia sa sarili. Nasa puso nga ba niya si Rebecca Laredo o nasa isip lamang? Come to think of it, na hindi niya binigyang pagsusuri ang tunay na damdamin niya sa matandang mangingibig at nasuri na rin ba niya ang tunay niyang halaga kay Rebecca Laredo? Muli ay naitanong niya sa sarili at ang sagot ay hindi. Ngayong gabi kailangang pag-aralan niya ang tunay na relasyon nila ng mambabatas. Kanyang naipasya. Richard, may pagkain sa dining area. Bahala ka na kung nagugutom ka na. Tumayo si Julia at tinungo ang silid. Huwag mo kong intindihin, Julia. I'll be fine. Ang ubas nga palang dala mo the other day ay nabawasan ko na. Magandang variety. Matamis. Pwede kang kumuha if you wish, Richard. Nagpahabol pa ng salisa si Julia nang nasa bungad na ng silid. Nakadama ng galak si Richard. At least hindi naman pala sa basura humantong ang handong niyang prutas na isa loob niya. Pinahalagan din naman pala. Julia, sandali. Yes, Richard. Sumungaw sa pinto si Julia. Saan nga pala ako lulugar? I mean, okay lang magdito ako sa salas matulog. Or you prefer na sa labas na lang ako ng pinto? Ang labas na tinutukoy ni Richard ay ang munting beranda na maaaring pagpahingahan. Lalamukin ka ron, Richard. No, I won't mind na dyan ka sa living room matulog. Basta ba nakapajama ka Hindi ako sanang may lalaki rito na hindi full dress lalo na sa gabi. May pajama ako, Julia. Huwag kang mag-alala. Nagkangitian ang dalawa. Saglit pa ay nagkulong na sa silid niya si Julia. Narinig pa ng binata ang pag-click ng lock ng pinto nito. Napapangiting na pailing ng tinungo ni Richard ang banyo at nagpalit ng damit. Iisa ang silid sa tirahang iyon at ang alamang sa silid pang okupado ni Julia siya magbihis. Naisip ng binata. Magkakaproblema pala si Julia pagdating ng mid. Kung hindi sa loob ay tiyak na sa labas. Nang nag-iisang silid matutulog ang babaeng katulong, anak ng tokwa, na isa loob ni Richard. Kapag nagkataon pala, ay baka makatabi pa niya sa salas ang pobreng babae. Napakamot ng ulo si Richard. Si Julia ay magdadalawang oras nang nakaupo sa ibabaw ng kanyang kama. Marami na siyang napag-aralan tungkol sa relasyon nila ni Rebecca Laredo. Humihikbi siya at lumuluha. Kailangan niyang tanga para pumasok sa isang relasyong siya ang talo. Nauunawaan niya. Ilang buwan na nga ba siyang naging tanga? Naitanong niya sa sarili. Naalala niya ang nakaraan. Bagyo 3 taon na at buwan ang nakalilipas. Siya ay nakita ni Rebecca habang siya ay usher sa isang seminar kung saan ang mambabatas ay resource speaker. Niligawan siya nito ng puspusan at siya ay masyadong nadala sa pangako nitong ginhawa na pumayag siyang itira nito sa Manila. Alam niyang may asawa na si Rebecca pero tinakpan niya ang kasalanan sa pamamagitan ng katagang pag-ibig. Inisip niya ang pag-ibig ang dahilan kaya pumayag siyang maging lover ni Rebecca. Walang maaaring question sa pag-ibig. Alam niya, ang kaso ay niloloko pala niya ang sarili.
Kanyang naunawaan, hindi pag-ibig, kundi kasaganaang material ang dahilan ng pagpatol niya sa mambabatas. Kayang ibigay sa kanya ni Rebecca ang anumang material na bagay na noon ay kaya lang niyang pangarapin. Bukod pa roon ay ang pangyayari ang lalaking lover na hindi ordinaryo. Isang sikat na mambabatas. Ikaw ang tanging babaeng kinalokohan ko, maliban sa aking asawa, Julia. Ganito ang sabi sa kanya ni Mr. Laredo. That's it. Bigla niyang napuna. Ang sabi nga pala ni Rebecca ay siyang tanging babaeng kinalokohan. Hindi sinabi ni Rebecca noon at sa mga araw na buwang pagkakaroon nila ng relasyon na siya si Julia ay mahal nito o iniibig nito. Kinalolokohan lang pa sila siya o baka kinalolokohan na pala kanyang naisaloob. Marahil ay may katotohanan ang sinabi ni Richard na si Rebecca ay nagsasawa na sa kanya na unti-unti ay kumakalas na ito sa kanya. Kasi nakuha na ang kanyang pagkababae ng maraming ulit, ganun ba? Nawala na siya ng sex appeal, naalisan na ng mystery, hindi na siya challenging kay Rebecca Laredo. Sa isip ng dalaga ay naglalaro ang mga bagay na iyon.